7 taong gulang si JM nang makadama siya ng hilig sa mga gamit at mga larong pangbabae. Nung nawala si Daddy, wala akong kasamang lalaki, puro ate ko lang. Sa isip ko, parang yung time na yun, natural lang yung parang nagsusuot ng heels ng kapatid mo, nagsusuot ng pangbabaeng damit. Dahil iniwan na rin sila ng kanilang ina para sa ibang lalaki, walang naging gabay si JM sa paglaki. Sa edad na 12, dumanas siya ng sexual abuse na siyang nagbukas ng kanyang isip sa pita ng laman. Doon na po nag-open yung mind ko na parang siguro ganito talaga. Parang tinanggap ko na po sa sarili ko na yun siguro po yung kapalaran ko, tadhana na tinanggap ko na po. Namuhay si JM bilang isang bakla. Nagtrabaho siya sa isang beauty salon kung saan nagkaroon siya ng mga lalaking karelasyon at mga karanasan sa one-night stand. Nung time na ini-enjoy ko na po siya, talagang hinanap ko dun sa mga sitwasyon na yun yung pagmamahal ng isang magulang, isang father, isang kaya lahat ng mga nakakarelasyon ko nun ay piniplease ko na mahalin ako, pati mga magulang nila. Nalulong na rin si JM sa alak, sugal at bawal na gamot na labis na nakasira sa kanyang buhay. Gumuho ang mundo ni JM nang matuldukan ang 8 taong relasyon nila ng kanyang boyfriend. Lalaki lang yan na but sa sarili ko sobrang sakit kasi minahal mo yung tao. Taong 2017 nang magsimula ang bagong kabanata sa buhay ni JM sa pagtungo niya sa Dubai, UAE. Pero sa loob ng ilang buwang pananatili sa Dubai, bigo siyang makahanap ng permanenteng trabaho. Parang gusto ko nang mag-give up, gusto ko nang umuwi na lang sa Pilipinas. Hindi ako pinalad dito, parang hindi ito ang destiny ko. Hanggang sa wala ka nang malapitan, hanggang wala nang pera, kumbaga talagang naubos ka. Isang araw, nakilala ni JM ang Kristiyanong kaibigan na dati ring naging bakla. Doon siya naimbitahan na dumalo sa Bible study sa simbahan. Hindi ko alam kung maintindihan ko ba to, ano yung kakalabasan nito, kung magaganon. Marami pa tumatakbo sa isip ko, but tinuruan ako kung paano intindihin yung salita ng Panginoon. Yung time na yun, yung pagyakap sa akin ng pastor, doon ko naramdaman yung presence ni Lord. Open arms kanyang tinanggap, niyakap kanya. Talagang yung welcome na yakap na bilang tatay. Isinuko ni JM ang kanyang buhay sa Panginoon at pinagsisihan ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Doon nagwakas ang paghahanap ni JM ng pag-ibig sa mga maling relasyon. Nagpatuloy siya sa pagdalo sa simbahan hanggang sa lumago siya sa pananampalataya at makamit ang bagong buhay kay Kristo. Marami akong nakarelasyon, marami akong mga kaibigan na minahal, na sila yung kinapitan ko. Yung time na mag-isa lang, isa-isa silang nawawala. Yung pala yung way ni Lord para mas makilala ko siya. Talagang thankful kasi talagang yung grace at saka yung pagmamahal ng Panginoon sa akin, hindi ko akalain na makakawala pa ako doon. Malalampasan ko yung mga bagay na yun. Sa paglakad niya sa tuwid na landas, natagpuan niya ang unang babaeng nagpatibok ng kanyang puso. First time ko rin nakaramdam ng, kumbaga, yung feeling sa babae na, oh my God, ba't may ganun? May paghanga. Nade-develop na yung feelings, yung nade-develop na yung pagkalalaki ko. Taong 2021, nang ikasal si JM kay Jovi na kanyang close friend at isa sa mga worship leader ng simbahan. Nabiyayaan sila ng anak at ngayon ay sabay silang naglilingkod sa Diyos sa music ministry. Isang manager sa isang salon sa Dubai ngayon si JM at masayang ginagamit ng Diyos sa pagbabahagi ng pag-ibig ni Jesus sa mga naging katulad niya dati na homosexual. Walang imposible sa Panginoon na gusto mong magbago, babaguhin ka talaga niya. Ang masasabi ko na napakalayo ng buhay ko noon at ngayon, dahil ngayon
meron akong Kristo sa puso. Hindi man perpekto noon, at least yung kumbaga napagdaanan ko yung mga bagay na yun para maging strong ako tulad ngayon, maging padre de pamilya. Naging mailap man ang tagumpay sa buhay habang lumalaki si JM, nahanap niya ang tunay at walang katumbas na tagumpay nang tanggapin si Jesus sa kanyang buhay.